Bugoy na Koykoy hindi nag-perform sa Kaogma Festival, ngunit ito ay sumenyas-senyas lang kahit ito ay bayad. Lanceta at Akata makakabalik pa kaya sa flip top? Handa na ba ang lahat sa pagbabalik ng isang hari ng tugma? Nakita natin ang mga maiingay na artist na nag-perform sa Kaogma Festival. Sila Hev Abi, Al James, Osed Mafia at iba pa. Ngunit sa pag-perform ni Bugoy na Koykoy, hindi ito nag-perform or humawak ng mic kahit isang beses. Ngunit ito ay nag-2 joints at sumenyas-senyas lang sa mga fans sa Kaogma Festival. Sa tingin nyo mga tol, deserve ba ng mga organizer ang ginawa ni Bugoy na Koykoy sa binayad na talent fee para sa kanya? Sumenyas-senyas lang kasi ito. Maraming mas malalaking numero pagdating sa views at stream ng mga artist kumpara kay Bugoy na Koykoy. Pero itong mga relevant artist na ito ay patuloy na hindi tinitipid ang kanilang mga fans para masulit ang binayad nila. Ano ang sa tingin nyo mga tol? Lanceta at Akata hindi na makatungtong sa venue ng Flip Top. Kahit na makiusap sila kay Arik na susuportahan lang ang kanilang kaibigan na si Invictus. Away sa pagitan ni Enigma, Akata at Lanceta mas lalong lumalala mga tol. Dinahilan ni Lanceta na meron siyang mental health issue, isa ito sa ugat kung bakit sila nag-away ni Enigma. Mukhang totoo na nga na laban silang dalawa. Surprise lineup ka daw sa isa buhay, sabi ni Arik. Gulatin ko na lang sila, hindi nga ako pinapunta niya nung finals, nakiusap kami ni Akata. Pero love ko yan si Arik. Pero nakiusap kami ni Akata nung finals ni Invictus, doon sumama loob ko. Kaya parang alisin mo na yung bullshit na nangyari. Pupunta sana kami doon para sumuporta sa championship ng kaibigan namin ni Akata. Ang kaso, ayaw ni Bossing Arik. Naintindi ko naman kasi kupal din kami. Nasira namin yung ano nyo. Joke lang. Peace tayo. Papunta na tayo sa exciting part. Let's talk about Flip Top. Okay. So, technically, alam naman ng lahat ng tao na parang ban na kayo sa Flip Top. Yes, basta gapo, ban. Hindi na bano. Basta gapo, ban. So, what happened, bro? Anong pinagmulan at hanggang umabot sa pagban sa inyo hanggang up to what extent yung nangyari? Di ba kuya, hindi ka lang isang beses ba na daya dito? Nakailang dayo ka na sa gapo? Madami-dami na din. Nakita mo kung paano magsalita tao dito, straight to the point. Yung punto na walang sinasayang ng oras, parang sige, kung pangit. Kasanay ka ganun. At si Arik, nakalimutan niya na may pinagdadaanan ako. Sinubstitute ako bigla sa laban kay Lipcram. Na parang sa akin, hindi mo ba narinig na may mental health issue ako ngayon? Okay. Tapos pasensya, Enigma. Pero parang sa akin, di mo ba ni-respect yun? Alam mo bang pwedeng mapuntang akong rehab at mas mapalala dahil sa gusto ko lang lumatag ulit dyan at maging masama na naman yung mga thoughts ko para siraan tong kalaban na to. Hindi siya healthy. Tapos ang masama doon, short prep, na parang, wala man lang kayo sinabi sa akin, gagawin nyo ako substitute. Kasi si Invictus, siya, for law school siya nun. Ano pipiliin mo? Diba? Tapos dun tampo na ako. Sige, may tampo na. Napahiya na ako, tinalo na ako ni Lipcram dahil ayoko. Sumunod, nagka-COVID kami ni Akata. Sa isang kami tangina, fully vaccine. Para lang, alam mo yun, may anak ako, may lola, may nanay, ayokong umuwi nang may mamamatay dahil lang sa putang inang nakipag-rap battle ako sa Manila. Yeah. Then, isang beses, may napagtalunan kami kasi inimbitahan ako ni Stat sa barracks. Okay. Ito yung namin, yung collab ni Balakid, yung on the spot. Tinatawag nila kalapit session. Hindi ko alam mo naman magsalita si Arik, medyo laging hindi mo alam kung pabiro o seryoso. Mismo. Tapos na-tsempohan niya ako sa bad fucking day. Sabi ko, wag mo kong patain tulad ng ginagawa mo kay Balakid at Tats.
Sinabi mo ng personal to? Hindi, andun. Kasi pinapaalis niya ako sa barracks eh. Na parang, ba't ka nandyan? Baka tamang nagbibiro lang pero wag inabot mo. ka niya. Umano agad sa akin na, kine-question mo ako? Mhm. Na parang kine-question mo ako, nandito ako. Putang ina, in-invite ako ng bata mo. Ah. Ah, Nag, As yun, as in, dun lumala. personal, nagkasagutan kayong ganyan? Hindi, sa ano lang to Sa chat. Kasi, Okay. na, kung sa ano yun, personal, malamang mas malala pa inabot nun. Magkakasumbatan kami na, alam mo yun, ba? Tapos yun, nag-make up siya sa pagtatalo namin. Gusto niya, laban daw kami ni Damsa. Okay. At this time, hindi ko sinipot si Damsa. Umoo ka. Umuo ako. Na parang, hindi mo pwedeng gawing ano yung mga tao dito. Alam mo yan? May pandemic tayo, bro. Dun pa lang dapat Quarantine battles to. Oo. Sinabi ko sa yung may mental health problem ako. Sinabi ko sa yung may COVID ako. Aalokin mo ako. 'Di ba? Double negative, men. Ano yun? Punta ako dyan, hawaan ko iba. Kami yung unang nagtatalo ni Arik bago napalala lang ni Akata. Sumakto pa nga dun si Akata na, utangin na, alam mo naman bunganga nun. Walang tigil na ang pinaparating niya, ikaw ng demonyo sa tao na yan, kaya yan ganyan. Lalong lumala yung pagtatalo namin na parang, sir, away nyo yan. May utak yan. Wala akong pake sa kung ano mang gusto niyang gawin. Aha. Wala akong kinalaman o hindi ko siya tinulak para gawin yan. Na parang sinabi niya, tapos reply niya na parang isa nga kayo sa nagre-reklamo sa TF eh. Sabi ko sa totoo lang, sir, hindi naman ako humingi ng battle eh. Siya yung nagbigay, kumbaga ganun na gusto mo sabihin. Ikaw nag-aalok. Ito, nagtapos yung pag-uusap sa mas malaki kinikita ako sa hustle ko kaysa sa battle na yan. Okay. Nung panahon na yun, Aha. doon nag-end yung usapan. Hindi na siya sumagot. Wala na. Tapos doon ko na naramdaman na, okay, ganun mo kami tignan. Nag-leave Ganun kayo mo sa kasi. GC o ni-remove kayo? Walang GC. Di ko nga alam kung may GC. Akala ko may mga Outcast GC yung, ang gapo eh. GC yung Diba? flip-top. Outcast ngayon gapo eh. Okay. Alam mo yung pakiramdam na kami lang kaya yung ginaganto o sadyang ganyan ka magsalita. Eh kasi kung sila po mo i-translate yan, tol, masasapak ka dito. Parang ganun. Hindi kaya ano, tol? Kasi knowing Arik, syempre, tropa rin naman yun, di ba? Oo. Ako, Sir Arik, laging ganun. Respeto. Wala akong masasabi. Pero kung may tao tayo, men. Tao sa tao. Kaya kitang tignan bilang presidente ng nagpaangat ng rap battle community at the same time nagpaputok ng hip-hop nung time na yon. Aha. Pwede kitang tignan bilang, alam mo na yan, Aha. K na tao. Pero hindi kaya parang nagbibiro lang si Arik na Ayun, kaso yun inabot yung ka punto talaga ko, doon kuya. sa sitwasyon mo na yun hanggang yung naging seryoso na lang yung nangyari. Parang ganon, tingin mo? Yun yung punto ko, na baka kasi talagang biro lang yun tapos nagkamali lang siya ng lansetang nakalabit ng oras na yun. Knowing Arik, alam niyang napakalayo mo, bumiyahe ka papunta sa barracks. Hindi ka naman papaalisin nun, pare, di ba? Pero yung questionin mo, kahit pa biro yan, wag mong gagawin sa akin yan dahil pinagbigyan ko lang tong bata mo nang hindi ako bayad. Aha. Kasi naisip ko lang yung kagaya nung ginagawa niya kay Ram, Kalilip Kram, yung inaasar lang na basura ka, yung alam mo yung mga ganun ni Arik. May ganun nga, and feeling ko ganun talaga. Pero, men, gapo kami na parang hindi kami sanay sa ganyang usapan. Straight to the point, gusto mong sabihin mo, wag mo na kaming kupalin. Aha. Yung parang gano'n. Yun lang naman yung iniling ko sa kanya. Di ko alam minsan kung biro pa ba o ano eh. Biro pa ba o ano. Kasi kung maabutan mo ako ng worst times ko, tangina, baka mas malala pa. Pero respect sa'yo, Sir Arik. Tangina, mahal kita. Yun lang yung masasabi ko. Ang pagbabalik ni Looney sa flip-top ngayong December mga tol. Sobrang hype at kaabang-abang ang pagbabalik niya kung tutuusin. 3-way battle kontra kay Sinyo at Mot, mangyayari kaya? Before ko i-release yung album, di ko alam kung ilang singles. Tingnan natin kung siguro mga 8 to 10 singles, mga ganun. More or less.
Pero yun, nag-start na ako mag-release ng mga singles. And then, by the end of the year, kung matutuloy lahat, kung walang problema, kasi sa akin, game ako eh. Pero kung yung sa iba, game silang lahat, pati yung flip-top game ako lumaban sa December, sa year-ender ng Ahon. Yun. Thank you po, Sir Louie. Salamat.